Wala pang isang buwan si Willie, pangalawang linggo pa lang niya ngayon. Ramdam na po natin talaga kung paanong bumaklas ang marami nating kababayan sa kanya dahil sa ipinakita na naman po niyang walang kakontrol-kontrol sa kanyang galit sa ere. Let's go! Itong mga nakakaraang araw po, wala pang isang buwan si Willie, pangalawang linggo pa lang niya ngayon. Ramdam na po natin talaga kung paanong bumaklas ang marami nating kababayan sa kanya dahil sa ipinakita na naman po niyang walang kakontrol-kontrol sa kanyang galit sa ere. Correct. Diba? Hindi niya nakahold ang kanyang emotion. Ano masasabi mo? Ako siyempre nung mapanood ko nga siya, talaga naman, ang galit niya talagang lumalabas dito, pati yung mga ugat dito sa kanyang talagang, nakikita mo talagang galit. Ano yung sinasabi mo? Yung pumalakpak kayo, pumalakpak kayo. Oo, yung makita ko ito sa TikTok. Siguro pag after nung maghanas siya ng mga hindi maganda doon sa TikTok. Walang kadala-dala, meron pa rin. May lumabas na naman. Sabi niya, ito, paikutin ko kayo Ito ang sinasabi ko sa inyo, live talaga kami. Ito, dito tayo. Sabi, ito, mga taga-PH ito. Tingnan mo, taga-PH. Uy, may guwapo ng taga-PH. Pumalakpak kayo. Ayaw mo. Alam mo kung ba't niya sinasabing live na live kami? Kasi pinatatamaan niya si Ding Dong Dante sa Family Feud na franchise at nakatape. Ayun. Ako naman ang punto ko, kunwari ako yung magulang nung ipinapahiya niya sa ere. At sinasabi niya, tagal na kitang kasama, hindi mo pa rin alam ang ginagawa mo. Ano ba naman kayo? Ginagamit yung mga utak niyo. Masasaktan ako masyado, di ba? Ayun. At nakakalungkot kasi yun ang daming tao talaga. Doon ka mababaliktad ang sigura mo sa gano'n. At saka, ikaw lang ba ang merong kahihiyan? Yung mga tao ba na yung ipinapahiya sa ere, wala bang kahihiyan? Walang mga kamag-anak, walang pamilya, walang mga kaibigan, na baka kapag nakikita sila ng mga kaibigan nila, gusto na nilang magtago ng ulo nila sa ilalim ng lupa. Diba? Sana, kung paano mong inaalagaan ang pangalan mo, ganun din ang pag-aalaga na gawin mo sa mga staff mo, sa staff and crew mo, sa buong produksyon. Ngayon, yung sinasabi mo na, ako na lang lagi. Ano yung sabi niya? Pagod na ako. Hindi niyo ako tinutulungan. Ako na lang ba lahat? Gano'n. Ang dialogue niya. Tapos sasabi niya pa, ayan, saka gagawin niya, ako na ito lang nababas dito. Sino man dapat i-bash? Kaya nga wala namang kibo yung mga staff niya, di ba? Yun po yung punto namin na, ako na lang lahat dito. Ako gumagawa. Maawa naman kayo sa akin. Natural producer ka. Ikaw ang nakipag-co-produce sa Media Quest. Yung mga tao mo, sinusweldohan mo lang. Ikaw ang producer. Ikaw ang bumibili ng airtime. Ang mga pumapasok ng mga commercials niyan, 50% ang sayo, 50% sa Media Quest. Bakit mo aasahan? Bakit ka ngayon magpapaawa sa ere na, ako na lang lahat, wala na kayong ginawa. Kawawa naman ako. Kung ayaw mo mahirapan, huwag kang mag-show. Yun lang yun, di ba? Nakakalungkot lang kasi, ang hinahanap kasi ng tao, yung pagbabago sana sa pagbabalik niya. Alam mo, yun ang nawala. Kami po, ilang buwan na sa ngalan po ng Media Quest at ng TV5, dahil kami ni Romel Chica ay may programa po ang Christopher Minute. Yun po ay ginagawa namin, hindi na para kay Willie. Kasi parang, bumaklis na rin tayo sa paniniwala na magbabago siya. Pero para po sa mga pinaglilingkuran naming istasyon, nandun po kami sa punto na kina-advertise namin. Tinutulungan namin siya sa kanyang programa, itong Will to Win. Araw-araw halos laman po ng CFM at dito sa SNN, di ba? Pero may nakita po ba tayong pagbabago? Ikaw, may nakita ka bang pagbabago? Ito na nga, wala, di ba? Pero sana, umasa tayo Binigyan natin ng chance kay Will na sana may bagong Kuya Will na makikita natin. Pero, na-disappoint tayo. Hindi, tsaka nagbibigay kasi tayo ng pangalawa, pangatlong chance, di ba? May second chances, third chances, parang ganon. Ikaw, may nakita ka bang pagbabago? Ay, wala. Alam mo yung pinakamahirap talaga, no? Pag ikaw pala ang producer, pag ikaw pa magiging host ng mga show na yun, talaga nasa iyo lahat pala yung diba? Napakalinaw naman. Sinabi na namin ito noon. Sinabi na natin. Na talagang sinabi ng mga ehekutibo ng Media Quest na all you have to do is host. Yung mga iba pang mga trabaho, amin na yun. Kami na ang mag-aasikaso. O yung division of labor na tinatawag. Dapat ganon, para hindi siya masyadong napapagod at apektado. Lahat kasi naapektado kasi siya nga yung laging punong abala. Mahirap yun. Alam mo, may isang kaibigan ako nagsabi sa akin, dapat daw kay Willie nagpastor. Kasi kapag nagtapatalak na siya, napansin nyo ba? Yung mga staff niya, at mga co-host niya, nakaganon sila. Nakalingan lang sila. Nakapaikot sila kay Willie. Nakaganon lang sila. Nakaganon lang. Di ba? Kung ganun pala ang gusto mo, wag mong tuntunin ang hirap. Hindi bumubukol sa katawan mo ang hirap, producer ka. Ikaw talaga ang kumikita dyan. Yung mga staff mo, binibigyan mo lamang ng talent fee na angkop sa kanilang trabaho. Di ba? At saka ito na yun, ang dami-dami mo na nga post, Kuya Will. Dapat yun ang italaga mo sa mga bagay-bagay para hindi ka masyadong napapagod at nai-stress. Yung co-host. Kaso, gusto mo kasi, ikaw ang bida ka na nga, pabida ka pa, pabibo ka pa, tapos sasabihin mo, ako na lang lahat, wala na ba kayong magagawa dito? Pagod na ako, maawa naman kayo sa akin, di ba? Huwag kang pa-victim, ikaw ang bibiktima sa totoo lang. Kaya siguro, yung ibang mga host niya na ipinakilala mo, mga co-host niya na ipinakilala mo, hindi dumating, di ba? Ay, meron akong hinahanap. Sino? Kasi nag-ano na sa atin to di ba? Nag-promote na sa atin. Si Queen Ay. Yung Batanggenyang vlogger, nasaan si Queen Ay? Actually, oo nga, marami na natatanong, tita. Kasi nasaan si Queen Ay? Ano ba balita mo? Si Queen Ay, balita ko nag-rehearse na doon Nakapag-rehearse na. Pero hindi naman siya umere. Bakit daw? Biglang nawala. Ang sabi-sabi kasi wala naman kami doon. Ang sabi-sabi lang na pinagbabawal daw yata ni Kuya Will ang may PA na kasama sa loob
loob ng room nila, ng mga host, o mga PA na kasama nung ano. Eh, ang kasama artist. lagi ni Queen ay kahit sa vlog niya, nanay niya. Oh, baka yun ang Oh. pinagbawal. Ay, siguro. Bakit pagbabawalan? Kasi ang consistent pala niyan sa ano na room ng mga host at iba room ng mga PA. Oo, tsaka yung mga co-host, iba Eh, din. pag may kailangan yung co-host niya, kunwari, ate, kailangan ko ng pin, ipanlalagay ko sa damit ko, Yun. dahil maluwag. Kanino kukunin? Yun na nga, kaya nga nag-iisip, bakit dapat ang PA nakadikit lagi yan sa artista na inalaga niya para kung anong kailangan maibigay. Oo. Paano kung nakahiwalay? Assistant Tama, tayo oo. eh. Yes, Diba? yun ang mga ano ha, may mga kwentong ganyan. Na ayaw niya kay Queen ay tinanggal si Queen ay dahil may kasamang nanay. Malamang, Parang lagi ganun. nakakaganon. Laging nakabantay. Lagi nakabantay. Eh, ayaw niya na pabantayan si nakabantay. Queen ay. Oo. Pag ayaw mong pabantayan, ano ibig sabihin nun? Di Oo, ba? parang yun ang gusto niyang system, yun ang kalakaran niya na dapat ang PA nakahiwalay. Oo. At ito ang nakarating po sa akin, mga minamahal natin kachika. Ipinatawag po siya ng mga ehekutibo ng Media Quest. Hindi naman siya pinagalitan, kundi inilatag po yung kanilang pinag-usapan na iiwasan ang ganitong mga ginagawa niya sa ere. Kasi isipin mo kapag ganyan, katulad ngayon, ang bashing niya kaliwat kanan, di ba? Walang kumakampi sa kanya. Dahil sino po ang kakampi sa isang host na bastos? Wala, di ba? Tama. Oo. Bigyan kayo yan mo, mga kasama mo. Tapos sasabihin mo, ako na naman ang mayabang. Ako na naman ang may kasalanan. Oo. Ibabas niyo ako. Sino igabas namin? Ikaw naman talaga yung mayabang. Ikaw naman talaga yung mali. Magpakatino ka pag hindi lahat ilunod sa'yo. Yun lang. Yun ang aantayin natin. Sana talaga, sana ngayon matapos kausapin na naman siya ng Media Quest. Sana talaga, Maayos. maayos. Naturalesa na kasi yung lumulutang di ba? Yun lang. Na ano lang yan na-enhance yan. Kung gustong magbago, ayon sa kanyang imahe. Pero talagang yung natural na ugali ng tao, kahit anong mangyari, yan pa rin nag-click na naman po tayo sa dating kwento tungkol kay Willie Revillame. Yun munang nasaksihan mo. Oo. Ito po ay kalat na kalat po ito sa TikTok kung saan. Kaya ito sasabihan sa'yo, pinasaksihan ko, naku, nagreklamo naman si Kuya Will na nanilita niya. Ako na lang lahat. Pagod ako, nakakapagod to ha. Ayun, tumasira ka sa... Lasal, dumaka sa camera. Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi naman ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Para malaman niyo lang ho, para maintindihan niyo, nire-rehearse namin to ha. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Ako sasabihin niyo, papagalitan na naman niya, binapas niyo ako. Pag nakita niyo, yung pro-director namin tumasa sa camera. Pro-director yan, may headphone yan. Hindi, gusto ko lang maliwanag. Kasi ako naging kawawat mayabang arugatan dito sa show na to. Pero kung nakita niyo pati music lahat. Hindi mo nakikita, music o ano. Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Di ba? Ilang araw lang nakararaan yan Kaya nga, malangkalas. Oo. Sabi niya, naglalakad talaga siya. Sino kausap? Sino pinatutunguhan niya? Pinatutunguhan niya, syempre, mga staff. Yan, Kasi, oo. ako na lang ba? Pagod na ako. Ako na lang lahat. Maawa naman kayo sa akin, Oo, sabi raw. ganun eh. Ikaw, anong pinapanood mo naman? Ay, siyempre yung panood ko naman sa TikTok yung sabi, kasi may dumadaan, di ba? Ikaw, bakit daan ka ng daan dyan? Hindi naman, ikaw pa naman upload director dito. Alam mo kung anong ginagawa mo. Alam mo Pero dapat nakikita, ang posisyon oo. mo. Tignan mo, daan ka, nakikita ka rito. Naku. Ito na. At ako naman, ang napanood ko naman talaga kung paanong pinatambisan niya. Hindi niya binanggit ang titulo ng Family Feud ng GMA7. Pero sino pa ba ang katapatan niya? Yes. Ang sabi niya, ang show po natin live to. Hindi po ito tape. Hindi po ito franchise. Yung binibili lang sa ibang bansa. Dahil kami, ang gusto namin, mapasaya kayo at matulungan kayo. Sabi niya gano'n. Oo. Bakit kasi nilalabas-labas ang ratings? Sa akin, ang ratings kayo. Ang mapasaya namin kayo at matulungan kayo at maging maligaya kayo. Parang gano'n. Para sa akin, ang ratings kayo. Pero importante, kung may makikita kayo, pinapakita nilang ratings sila na mataas sila, hindi ko kami naapektuhan. Kasi ang puso namin, magbigay ng saya at pag-asa sa inyo. At ang importante, ang show na to, original. Inisip to para sa inyo. Hindi to binibili sa ibang bansa. Ito po ay habang buhay, pagkaya namin, may programa kayo. Saka hindi kami naka-tape, naka-live kami. Saka nakakatuwa ho, nung nag-live ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking mano, tinapat pa sa programa ko. So ibig sabihin, bakit? Di ba? Ano to, labanan ba to? Nakakalungkot lang. Kasi Ano mababasa mo? Wala ka talagang utang na loob. Galing ka ng GMA7, di ba? Oo. Tapos ganyan ka na naman ngayon. Unang-una, ano siya, kumbaga, di ba? He's barking on the wrong tree. Oo. Hindi sasagot si Ding Dong Dantes diyan. Hindi siya bibigyan ng pagkakataon na sagutin, di ba? Ang akin lang, unang-una, galing siya ng GMA7. Ito, Oo. lilinawin ko lang Lilinawin ko lang. Kapag sa tama, ako yung arma sa unahan. Kapag mali, ako yung latigo na hahaplit. Ganon. Kaya sa totoo lang po tayo, real talk po tayo, masarap ba sa pakiramdam natin, sa panlasa natin, yung ginagawa ni Willie Revillame ngayon, kababalik-balik lang niya, eto na naman yung mga kwento. Anong problema kung inilalabas ng GMA7, ang ratings ng Family Feud? Oo. Ganon naman talaga ang labanan, di Tama, ba? oo. O kahit naman sa ABS noon, tsaka sa GMA, ganon naman talaga, di ba? kalakaran na yan. Oo, yun. At yung tungkol kay Meryl at saka kay Oo, Marcel oo. Soriano Oo. na naglaro sa Family Feud. Feud, oo. Sa akin, baka matagal nang na-tape ito. Yes. Itinyempo lang sa pagsisimula niya sa TV5. Tama, nagkataon lang. Oo. At hindi rin naman siguro alam ni Meryl at ni Maria na magkakatapatan at magkakaroon siya ng panibagong show sa TV5. Oo, At kung sakali naman po, mga kachika, na ngayon lamang ito talaga itinape, itong sa si Meryl at saka si Maricel, hindi dapat kay Ding Dong magsimula yan. Hindi dapat sa produksyon. Dapat kay Maria bilang bayaw niya si Willie at kay Meryl bilang ama niya si Willie. Oo, Dapat tama. sabihin lang, kailan po ba ipapalabas ito? O dapat ganon. Dapat ganon. Sa kanila dapat manggaling yun, hindi do sa produksyon ng Family Feud. Kaya ang tingin ko, siguro doon na naman napikon si Kuya Will. Dahil itinapat pa yung mismo Oo. mga anak niya, mga malalapit sa kanya, Oo. yung ano,
yung pag-i-airing ng ginawa Ando nila. na, naiintindihan natin yung emosyon niya. Pero sana wag na uling magpakita ng ganitong Yun. ugali sa ere. Dahil ito yung pinupukol sa kanya, ang ayun. katwiran niya. Bakit naman hindi ka mapupuno? 20 taon na kayo magkasama, hindi pa rin alam ang gagawin. Ako pa naman, hindi naman ako perfect, pero gusto ko maayos ang trabaho, nandun na tayo, di ba? Na dapat talaga, alam naman ng mga taong ito ang expertise nila. Dapat totoo yun. Pero pwede mo silang kausapin sa isang kwarto, sa isang panahon na tapos na ang programa, dun mo sabihin isa-isa kung ano ang kanilang pagkakamali. Ano nangyayari ngayon sa staff mo? Kahit alam na nilang tama ang gagawin nila, kinakabahan sila ngayon. Tama. Di ba? Oo, kasi Kinakabahan. meron tayong galing mga Pilipino kapag minsan kang nasita, may takot ka na. Oo. Lalo na kapag Baka mali na naman, mali na naman. nananakaw yung kumpiyansa. Ayun, ang Oo. pinaka-perfect. Nawawala na sila ng kumpiyansa sa sarili. Magdesisyon para sa ginagawa nila kung tama ba to o pagkagalitan na naman ako. Kasi parang ano yung galaw mo na ngayon, parang slow motion na. Kasi, ay nako, baka magalit ito si Kuya Will. Dapat- Tama kaya yung gagawin ko. Alam mo, Tama. nung makakwentuhan ko, ang isa sa mga boss ng M-Quest, Mm. Media Quest, si Ate Shena, ang pambansang idolo ng mga bata habang panahon dahil sa Batibot. Sabi ni Ate Shena, alam ko, sinabihan siya, Willie, just do your thing. All you have to do is to host. Leave it to us. Yung kung ano man na problema di sa production, leave it to us. Kami ang gagawa niyan. Pero eto na naman, di ba? Kaya ang umiiral dito ngayon, naturalesa na yan. Oo. Hindi na mababali pa yan. Yan na siya talaga eh, di ba? Oo, nakakalungkot lang. Akala natin, di ba? Bago Bago magsimula pa lang yan, di ba oo. sinasabihan natin, sana si Kuya Will ganito, patanggal na Yung init ng ulo, Oo. tanggalin na. At saka, mga kachika, kababalik lamang po niya. Nakakailang araw pa lang po siya. Saktong 1 linggo pa lang po siya. Tapos eto na naman. Kaya binabash siya ng todo-todo. Ingrato ka talaga. Wala kang utang na loob. Nang galing ka ng GMA7. Ngayon, sila pa ang binibira mo. Parang Oo, gano'n. nakakalungkot. Isipin mo, saka live tayo. Hindi tayo Oo. tape. At saka hindi tayo franchise. Yung binibili lang sa ibang bansa. Ano pa ang pinatutungkulan mo? At saka Yung alam- katapatan mo. Mahirap talaga kay Kuya Will, alam mo, pag makahawak na siya kasi ng mic, nandun Walang na, control. wala na siya, hindi na makontrol yung emotion niya talaga, masasabi niya kung anong gusto niya dapat sabihin. Sabi ko nga sa iyo ma-enhance lang ang ugali. Pero yung naturalesa, yan pa rin ang lulutang sa kalaunan, Tama. di ba? Hindi tama yun. Bigyan kahihiyan natin yung ating mga production people at ibibigay din nila yung pinakamagandang serbisyo sa iyo, di ba? Sana lang talaga maayos ito para pagtuloy-tuloy ang magandang samahan ng Dapat staff. ano siya, kumuha ng mag-undergo ng anger management. Ayun. Hindi na po pwede yung ganyan. Lagi na lang ganyan. Hindi natin pwedeng ikatwiran Willie Revillame yung kasi tagal-tagal na silang kasama, hindi pa rin nila alam ang gagawin. Di ba yung mga ganon? Ando na tayo, pero bigyan kahihiyan mo sa ere, sa yung papawid. Agalitan mo kung hanggang gusto mo sa likod ng mga kamera. Huwag yung napapanood, nakikita at nagmamarka sa manonood. Dun ka na. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.